tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lynn, tagapakinig mula pa noong 2015. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang kwento ng aking pag-ibig. Sana po ay mabasa ninyo sa ere para magbigay tinig sa mga pusong sugatan pero patuloy na lumalaban. Nagsimula po ang lahat nang makilala ko si Lando. Mahal na mahal ko po siya pero simula pa lang ng relasyon namin, puno na agad ng pagsubok. Nabuntis niya ako sa edad na 18. Kahit alam kong may pag-aalinlangan siya, sinundo pa din niya ako at inuwi sa bahay nila. Makalipas ang 2 taon, pinakasalan niya ako. Nangako ako sa sarili ko na magiging maayos at buo ang pamilyang kakagisnan ng batang isinilang ko. Nag-abroad si Lando at nangyari ang masakit na katotohanan. May babae siya. Sabi niya napilitan lang daw siyang magpakasal para makakuha ng green card. Sinabi ko sa kanyang ayoko dahil mali. Ang sagot niya, tatapusin na niya ang lahat sa kanila pagbalik niya sa abroad. Hindi pala ganong kadaling maghilom ang sugat. Na-traumatize ako. Dumating ang pandemya kaya napilitan siyang umuwi. Habang magkasama kami, pinilit niyang punang muli ang baso kong malapit nang maubos. Pagkatapos ng pandemya, bumalik siya sa abroad. Sa simula, araw-araw kaming nag-video call. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nanlamig. Umuwi naman siya after 2 years pero napansin kong lagi na lang siyang nagkukulong sa kwarto. Nang tanungin ko kung bakit laging naka-cellphone, sinagot akong wag kong pakialamanan kung ayaw kong masaktan. Ouch. Sinaway ko siya at pinakialamanan ko ang cellphone niya. Nabasa ko ang mga usapan nila ng babae niya. Tumakbo ako sa sasakyan at handa nang umalis pero humarang siya sa harap nito habang humahagulgol at nagmamakaawa. Ay, asa best actor si Kuya! Paulit-ulit ko siyang tinanong kung saan ako nagkamali. Pakiramdam ko na ubos ang pagkatao ko. Parang wala na akong maibigay kung magsasama pa kami. Para patunayang nagbago na siya, binigyan niya ako ng access sa lahat ng social media accounts niya. Kinilala ko yung babae. Si Vernel, kabatch niya. Mga lumang taon no to, no? Kasi Lando, Vernel. Lynn, Vernel, yan. Mga lumang tao eh. Si Vernel na umattend pa sa birthday party ng asawa ko. Si Vernel na domestic helper sa abroad. Buong akala ko tapos na. Pero isang araw naiwan niya ang phone niya kaya binuksan ko. Tumambad sa akin ang screenshots ng video calls, memories, at remittances nila. Wala namang physical na nangyari sa kanila. Di mo sure! Ay, tinatago. Pero ramdam ko ang intimacy. Yung oras na dapat para sa aming pamilya niya sa babae niya napunta. Kaya naman pala sa mga panahong kailangan ko ng karamay, ng kausap at ng yakap,
hindi ko siya mahagilap. Nadurog ako. Napuno ng galit ang puso ko. Sa kabila ng sakit, hindi ko sinabi sa pamilya ko. Ayokong mawala ang respeto nila sa kanya. Sa huli, nanaig pa din ang pagmamahal ko kay Lando. Mas pinili ko pa din ang buong pamilya para sa anak ko. Ngayon, nasa abroad na naman siya. Habang ako, pinipiling unahin ang sarili. Hindi ko pa din naman gustong umalis. Gusto ko lang lumaya sa awa, sa galit, at sa sakit. Pinili lang na maghilom. Pinili ko lang na buuin ulit ang sarili ko. Hindi madali, pero sa tulong ng Diyos, unti-unti kinakaya ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko and more power sa inyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lynn. Linting. Lintik na pag-ibig Lintik na na, pag-ibig talaga na. Paulit-ulit ka na. Correct. Pero dahil mahal mo. Namamayagpag na yung red flag, Mhm. pero dahil mahal mo, ayan. 'Di ba? Pinipili mo pa rin intindihin, Mhm. pinipili mo pa rin pinipili mo pa rin siya sa gitna ng Aha. lahat. In all fairness to Lynn, nakakabilib yung Yes. ganyang Aha. parte mo. Mhm. 'Di ba? Pero hindi ko masasabing kabilib-bilib lahat. Mhm. Kasi dapat, alam din natin kung ano yung boundaries natin. Tama. And May hangganan din eh. Oo. Alam din natin when to say no. Oho. Ang datingan mo talaga, Lynn, tingnan mo ilang beses na napatunayan, tas go patawad ng patawad. In fairness naman sa'yo, ang lakas maka Jesus Christ, di ba? Oo. Di ba? Pero yun nga lang, hindi kasi Jesus Christ. Wala lang. Minsan kasi tinotolerate din kasi Oo. natin ang mali. Walang problema doon sa pagpapatawad eh. Napakagandang traits yan yung magpapatawad. Correct. Kahit yan naman tinuro ni Jesus Christ sa atin. Kaya nga sabi ko, papunta na kay Oo. Jesus Christ na Pero- talagang paulit-ulit, pero paulit-ulit pa rin nagpapatawad. Ang problema na nakikita ko dito, it became a cycle eh. Yun na nga, inaalaw natin to Oo. happen. Kasi okay lang kung magkakaproblema, mag-aaway kayo, na magkaiba yung pinag-awayan nyo. Ibig sabihin, nagmamature ang relationship, nagmamature ang mga POVs ninyo. Correct. Pero ito kasi same thing eh. Tungkol sa babae. At the same babae. Yun Diba? na nga eh. Ngayon, dahil nagka-problema, nagsimula sa abroad. Ngayon, nag-abroad na naman. So, hindi mo na-break yung cycle. Nandun ka pa rin eh. And it's Correct. bound to happen pa rin. Meron ako isang nabasang libro na ang sinabi talaga doon, break the cycle before the cycle breaks you. Yan, oo. Totoo talaga yun. Mhm. Kasi hindi mo namamalayan na paulit-ulit ito na nangyayari, namamanhid ka na lang. Correct. Oho. So dahil namanhid ka na lang, na-normalize na kahit hindi naman Tinanggap ito mo na lang. normal. Oho. Correct. Si kahit kailan hindi po dapat nating i-normalize ang pambababae. Yan. Hindi dapat natin i-normalize ang pagkakaroon ng kabit. Yan. At yan din ang nararamdaman ng mga kabit na normalize na eh. Diba? Parang Naging okay manhid na sila eh. Anong thinking nila, ang iniisip nila, ay, kung mahal niya naman talaga yung una, hindi yan papangalawa. Yeah. Kung talagang masaya siya sa una, at kung talagang love niya yung una, hindi yan maghahanap ng iba. Diba? Ayan Kasi na. nga, narasunan na ng ganon. May pag-normalize na ng ganon. Diba? Huwag nating i-normalize. Yun lang yung Oo. sinasabi natin. I mean, Lynn, nakakabilib ang iyong forgiving heart. Yes. Not everyone really has that forgiving heart na hindi madali hindi yan parang inagawan ka lang ng ballpen o kaya tinisod ka o kaya chinismis ka. Hindi eh. Lantarang panluloko, may remittance pa. Yung perang dapat para sa'yo, sa kanya napupunta. So, ibig sabihin, talagang doble at triple yung sakit. Pero still, you get to forgive. Yun lang, wag natin laging ito-tolerate na it's okay. Kahit na alam mong mali. Wow. Ang problema lang kasi nating mga tao, this is in general pag binibreak kasi yung cycle, it really requires big sacrifices. Totoo din. Kung minsan, dahil hindi natin ma-let go yung isang bagay o hindi natin magawa, parang pipikit mata na lang tayo. Umaasa tayo na magbabago. Hindi nga eh. hindi Yun yung eh. problema na baka magbago din siya this time. Maraming mga relationship na ganyan na nagulat ka na lang sa dulo na talagang wasak ka na. Hindi mo na maibangon yung sarili mo. Diba? Parang
total, nandito na ako sa baba, wala na. Oo, might No as choice well. na, parang Might ganon. as well para sa anak, Mhm. para sa pamilya. Mhm. Ang problema dyan, eventually mauubos ka din Oo. Hindi ito yung parang mapupuno lagi yung baso mo. Mhm. Hindi. Ayan. And by that time na medyo natuyot na talaga, Oo. baka yung pagkasabog medyo matindi na. Correct. Oy, hindi naman, Lynn, na sinusulsulan ka namin na talagang makipaghiwalay ka. Hindi. Ang sinasabi lang Oo, natin, di ba? clear lang natin. Medyo mag-iisip ka din kung hanggang saan lang din yung tolerance mo. Oo. Para Kasi- sa ganyan na panloloko. Kasi kami, mga family person Yes, kami, advocate kami talaga ng correct, family. ng buong pamilya. O As kaya- much as possible, di ba? Mhm. Panatilihin natin Oo. talagang buo. Kaya pag inimbitahan kami ni Nicole, basic, Oo. kasama yung buong pamilya namin. Totoo yan. Ayan, oo. Kung di rin lang kasama yung family namin, Oo, pass. pas na lang. Sorry na. Sorry na, lalong-lalo na kung overnight. Oo, yan. Yung alam namin na mag-enjoy yung mga kids namin o kaya alam namin matutuwa yung pamilya, Ayan. ganon. 'Di ba? So, we are really very family-oriented. Oo. Ang sinasabi lang natin na mag-iisip lang din tayo pagdating sa pag-tolerate Oo, ng may hangganan. kalokohan. And Yun. ako, nakikita ko dito, one way, I'm not saying na ito yung solusyon, but one way of breaking the cycle is pag-usapan nyo na huwag na mag-abroad. Pwede din. Anong yung next plan aside from abroad? Kasi doon nagsisimula eh. Yung pagmalayo. Oo, pag malayo, syempre, ang nag-a-abroad, in fairness sa mga OFWs, nakakaramdam ka ng loneliness, Oo. na nakikita mo, kung medyo marupok ka, Ayun na. dali. Correct. Dali na talaga. Nagpadali. Diba? So, yun, pwede isa yun sa mga pwede nyo pag-usapan. Pwede. Diba? Mag-ipon kayo. Maghanap ng ibang O alternative. kaya alternative Oo. na paraan dito sa Pilipinas. Magbenta kayo Meron ng naman. alahas. Lapit kayo kay Nicole, oh. Diba? Pwede. Reseller ng Mayat de la Rosa Panjuli. Mag-online selling. Oo, yun. Ito na naman yung sinasabi natin na sa mundo ngayon, maswerte po tayo kasi kahit po wala tayong negosyong sarili Oho. or produktong sarili, pwede tayong magbenta. Tama. Mhm. Nag-try na ba kayo ng affiliate, Kineme? Hindi pa eh. Sa Hindi- pinag-aaralan pa Oo, namin. pag-aralan nyo talaga yan kasi yan yung parang feeling ko kailangang matutunan ng mga Pilipino. Kasi yan yung sinasabi kong naging endorser. Hindi naman. Ako lang parang I'm just a witness to, people na nagkakaroon ng extra income. Tas hindi nila produkto yung binibenta nila. Nag-affiliate lang sila. Yan. And hindi yun lang. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman din makukuha yung mga extra na hundreds na yan kung hindi mo rin naman susubukan. In other words, hindi naman ang Pilipinas po ay hindi naman din para sa akin ang lakas na din ng laban sa ibang bansa. Yung mga malls natin magaganda, mga buildings natin ang lalaki, tas ang bubongga din ng itsura, 'di ba? Yes. So laging posibleng meron pa ring opportunity. So yes, that is a very konkreto yan na sacrifice na pwedeng gawin. Yan. Para at least nababantayan mo talaga, malapit lang talaga at walang Vernel Yeah. sa paligid. Oh, Si kumbaga- Vernel ang lason eh. Si Vernel ang lason. Oo, at least nandyan sa tabi mo, ayan, wala nang way na pumasok yung temptation. Correct. Pag si Vernel, di ba? So, again, hindi namin sinasabing perfect yung ganito, but ang message siguro namin is to break the cycle. Yun eh. Before the cycle breaks you. Yan. Salamat sa iyo, Lynn, for sharing your story with us. At sana umayos na si Lando. Bagay, pangalan pa lang. Parang mahilig na. Lando. Parang nangangain ng buhay eh. Si Lando kasi. Si Lando kasi. Na-inlove kay Bernel Alam mo, eh. parang namumuwersang tao Kaya, yung diba? pangalan na Lando. Diba? Wala, Yung lagot ka, parang- ayun na si Lando. Ayun na si Lando, parang nang dadagan. Parang ganun yung dating eh, di ba? Si Mars, teka lang Mars, uuwi na ako, pauwi na si Lando. Oo, Paghahain ko pa siya. Correct. Parang ganun kasi si Lando. Kaya ikaw naman, parang di mo maiwan. Oo. Nakakalurke. O basta, siya. sana maging maayos ang inyong problema at wag mo nang itolerate ang mali. Ayan. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ala, andyan na si Lando. Ayan, si Lando. Di ba may bagyungan Lando? Oo. O, ang lakas din. Ay, nako. Para pag sinabi mong Lando, parang masamang tao. Diba? Ay, yung sabi nga parang nang tatali eh. Si Vernel pa naman, gusto niya yung tinatali siya ni Lando.
Kung sa mga pelikula yung mga nangingidnap. Correct, totoo. Yung nagsasako. Diba? Sinong mastermind? Si Lando. po. Siya talaga. Siya yung uutusan, di ba? Oo. Sinong uutusan? Parang pangalan siya ng gun. Oo. Mga gun sila. Yan, oo. Si Lando, si Brando, Oh, yan, oo. Sila yan. Sila yun magkakasama. Magkakasama, tapos may mga mga bigutihin na parang Balbasarado. Correct, na masama tumingin. Sorry na po kung may mabait na Lando o kaya meron pong pare na ang pangalang Ayan. Lando. Ayan. Hindi naman po namin nilalahat. Oo. Kumbaga parang sa description lang kasi dito sa may Wagang Burnay. Ayan. Parang hindi talaga gagawa ng mabuti. Oo. So, wag mo Ganyan. nang i-shortcut kung Orlando ka, buuin mo Oo na. nga. Wag nang Lando. Feeling ko mas mabait yung Orly eh. Oo, Orly. Diba? Ang Ayan. Orly, Ayan. diba? Parang matulungin. Oh, yan. Ay, si Orly. Sinong tumulong Si Orly. Oh, di ba? Meron tayong kakilalang Orly. Oo. Si Sir Orly si sa Sir Orly sa Gold Gold Mine. Mine. Yan. Sa Gold Mine na rice. Oh, di ba? Napakabuting tao at Yan. mabuti. Yan. So kung Oo. tama si Diego, kung Orlando ang pangalan mo, Orly na lang ang nickname mo. Sorry na sa mga Lando. O siya, salamat na marami. Salamat, Ingat po kayo. bye. Bye-bye.